kasing tanong dyan kung sila ba o ano ba talaga, nakikita ba nila ang isa't isa sa kanilang mga future? Ang sagot! Hola, Marites! Oh, wait. Here, there, and everywhere! Ito naman po ang Fab and Fantastic Four! Pero bagong chikahan, bati muna ang good morning, good afternoon, good evening, good morning night. This is your Dean, Junardo. Ang inyong PhD, Rose Garcia. At ang inyong pong unbettable Professor Ambet Nabus. Meg Ganon! Ito ang inyong Mega Marites, Mr. Fu! And welcome to Marites University! We're live and live talaga. Correct, live na live. Uy, mag-sorry tayo sa mga last time. Waiting na rito, di ba? Sorry po at bigla kaming nawala. Correct. Pero na-upload naman yung ano namin, episode. Kasi... Pero may kasalanan yung internet, ha? Oo, hindi. Wala po kami kinalaman. Talaga medyo bumagal ang humina lang po. May pumutok ata sa building. Nag-brown out din dito po sa amin eh. Dahil dyan, nagpapasalamat po kami sa ating mga kamarites na patuloy na tumatangkilik sa ating channel. Kaya naman, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, i-hit nyo na yung notification bell at yung subscribe button para hindi tayo mahuli sa chikahan. Go natin. I-share nyo tong live natin. Go. Correct. yes, go. Okay, game na mga Marites. Ito na po. Unahin natin sa linggong chika tungkol kay Ivana Alawi na trending dahil sa kanyang dalagang Filipino look. Correct. Alam niyo naman si Ivana Alawi kapag mga nagpo-post siya ng mga pa-sexy, lagi naman siyang pa-sexy, pakita ng pisngi ng langit. Lagi naka-shorts. Oo, ganyan. Pakita ng legs. Saka sa dami ng followers niyan, talaga magte-trending, di ba? Pero ito, iba yung ginawa niya. Video yan eh. Wala muna siyang make-up, tapos naglagay siya ng make-up, tapos biglang segue sa ganyang look na walang pa-sexy at dalagang Filipina look lang. Para saan yan? Wala lang, bigla lang niya pinost for content. Lang siya? Oo. Tapos ang background music niya yung kanta ni Angeline Quinto na Ang Ganda ng Pilipinas ba yun? Ang Ganda ng Pilipinas. Basta si Angeline Quinto. Sa gitna talaga ng summer, nagsusuot siya ng ganyan. Oo, tapos nakala siya ng una, nakasando siya. Tapos may mga, walang makeup. Tapos naglagay siya ng foundation na kalat-kalat. Tapos pag ganun niya, yan na yung lumabas. Tapos as in, syempre sa dami ng followers niya, parang kagad, kaka-upload lang, nag 2 million agad, hanggang nag 11 million. Wow. So trending talaga kagad si Ivana Alawi, alam nyo na. Kung baga, kung ang iba, pag nagpa-sexy, yun ang parang, uy, bago. Correct. Sa part ni Ivana, kapag nagpaka Maria Clara style or Filipiniana, ay, kakaiba. Kakaiba. Tsaka parang kung kailan nagbalot siya ng katawan, ang bilis pa din nung ang bilis pa rin nung views. Reception, kasi di ba si Ivana, di ba laging pa-sexy talaga yan? Dahil sexy naman siya. Sa Batang Quiapo, lagi naka-shorts. Correct. Lagi nakasando. Meron ako nakita eksena sa Batang Quiapo. Totoo ba to? Yung meron sa love scene ni Coco Martin. Umpisa pa lang. Nakapatong siya sa ibabaw. Panaginip lang yun. Pero syempre pinapalabas yun. Tapos may nag-comment. Ano tong Batang Quiapo, di ba? Ano tong Batang Quiapo pa? Viva Max na ba? Yan yung last year. Na medyo may mga pa-sexy talaga, yung mga kasi love scene. nakakasabay nila that time yata yung mga yung mga Voltes 5, mga ganon. So, kailangan magpasabog sila ng mga eksena. Na iba, in fairness naman. Pero natawa lang ako, ano tong Batang Quiapo? Pag Viva Max na ba? Tapos bigla ang photo, yung nakapatong si Ivana kay Coco Martin. Pero dream sequence lang. Dream sequence. Dahil dyan, ayun lang. So, kahit siguro anong gawin ni Ivana Alawi, kahit siguro maglaba lang siya. Hindi ba nagsumpisa sa laba? Nag-umpisa sa laba na walang bra. Doon sa pinag-usapan, di ba din? Kung halimbawa ba, ikaw Mr. Po, maglaba ka. Na walang bra? Ewan ko kung ako maglalaba ng bra. Hindi, kung maglaba tayo ng nakabra. Baka pa. Nakakaloka. Ikaw, June. On the other side, mayroon din yung ginawang recent charity something yata. Lagi naman yung ginagawa, kahit lalo na nung pandemic. Recently nga. Ay, gagalit. Mainit ang ulo ni Hindi ako kinukul kasi yung iba. Parang gayon lang gumawa kasi yung iba. Unang item pa lang ito, mainit
na. Nakita ulo niya kasi may naring mata. At may nakasamla. May naring mata kasi kaya ano. Hinahabol ang deadline. Ano na? Okay. Kaya naman na si Bano sa buhay niya. Eto, Angel Locsin. Hindi pa rin nagpapakita sa kanyang kaarawan. Bakit nga ba? Page 3? Hindi ko din nga alam. Pero yun nga talaga ang malaking katanungan na ng mga netizens, ng lahat. Ano ba talaga nangyari kay Angel Locsin? Kasi ang tagal na. Tsaka ito, ang nakakabilib, yung wala talaga siya sighting. Wala. Doon ako bilib na bilib. May nakakita sa kanya sa grocery, walang gano'n. O kaya nakita sila ni Neil Arce na namamasyal. Wala talaga. Ito nga ang sabi ko. Si Angel Locsin ba nasa bahay lang talaga all throughout? Let's say the whole year or 2 years na yata yan hindi nagpapakita. Hindi lumalabas or nagpaparamdam. Pwede, hindi nga nagpapakita at all eh. Pwede bang hindi siya nag-grocery man lang? Or hindi sila mamamasyal? Baka sa ibang bansa. Pero kahit na. Tsaka dadaan. Sa airport. Baka may sariling eroplano. Ay, grabe na to. Ay, bilalahanin mo, Angel yan. May fuck. So, literal na usapan natin dito. Sorry, di ba si Dimples Romana? Yan, nakikita niya. Sinasabi niya, lagi sila nagkikita, sabi niya. And second, sinasabi din niya na nag-i-enjoy si Angel sa kanyang private life. At saka sa social media break. Yeah, wala siyang social pero media call. Doon ako nagtataka talaga, yung wala nakakakita sa kanya. Tayo pa naman or yung mga netizens pa naman. Magagaling. Magaling pag nakakita, ipopost na, nakita natin si ganito. Si Angel wala talaga. Kaya nga, umabot na nga ako sa puntong may kausap ako na alam kong close din ni Angel. Sabi ko, sobrang dami bang naipon ni Angel talaga? No, posible din naman. Pero ang galing din di ba? Na nagawa niya yan, na-achieve niya yan. Pero ang tanong hanggang kailan? At saka, may plano pa ba si Angel Locsin na magbalik showbiz? Angelica Colmenares, magparamdam ka. Correct. Okay. Ito ang isa sa hindi ko alam kung ikabibilib ba ang tawag dito. Ang dami na rin nag-pass away. Of course, we all know. Manay Atal Ramos. Manager pa niya yun. Even Deo Endrinal. Diba? Pero hindi siya, no show talaga siya. Na ganun siya ka-close. At ganun katindi yung kanyang attachment o connection dun sa tao na yun. At the same time, ganun din katindi yung pagdidistansya niya, o hindi na nga lang yata distansya ang tamang term, di ba? Na hindi talaga siya nagpapakita. Ayaw naman natin gamitin yung term na nagtatago, pero... Hindi siguro nagtatago. Pero, dinitouch na lang niya. Although may nagsabi sa akin, hindi ko lang alam kung gaano kakumpirmado, na medyo nag-gain nga daw ng weight. Kasi nga may pinagdadaan ng kondisyon, di ba? Na talagang hindi naiiwasan sa pag-iinom niya ng mga medisina, gamot, yun ang epekto. At dahil dyan. Ano? Wala lang. Okay. Pero hindi. Seryoso, sigurado lalo na si Angel, ang dami niya mga fans. So, most likely, namimiss na talaga siya. Sobrang namimiss. Kung ikaw ay isang tagahanga talaga, passionate na tagahanga na isang artista, napakahirap niya na, yung totally wala kang mabalitaan, hindi mo makita. 4 years na, Rose. 4 years na ba? 2020, simula na mawala ng prangkisa. Hindi naman. Nagpakita pa siya. Nagparamdam siya nung medyo heavy na siya ng konti. Oo, okay pa siya noon Di ba nagkaroon din ng unang eleksyon. Ano nga ba kayo 2020 nga ang nang nawala. 2022 ang eleksyon. Nung eleksyon, visible pa siya. Nag-visible pa. Oo, kahit pa paano. Pero hindi kagaya dati. I think right after that, yun na yung dire-diretso. Di ba? Yan. Okay. Dahil dyan pa sa... Miel Pangilinan. Sinagot ang isyong anak siya ni Rico Blanco. Kakaloka kasi itong chika na ito. Kaloka talaga. Kaloka talaga yun. Diba? Pero kinaya yan. Pero medyo may mga netizen na nagsasabi na parang double meaning yung statement na actually pinakita ba natin? No. Yung kasi nga 'di ba nagsimula ito sa hindi mamatay-matay na parang urban legend na nung mga panahon na nagsisimula wala pa sa showbiz si Casey hindi pa siya nagpapaka-artista na naging na di umano hindi natin nagkaroon ba talaga sila ng relasyon nito ni Rico Blanco? Alam ko, Nagchichismis, 'di ba, na naging boyfriend niya ang tagal din ng chapter diba? na. Alam ko Tapos ang chika is nabuntis nga daw si Casey that time. At ito na nga ngayon ang sinasabi na si Miel na yung naging bunga dahil parang inampun lang ito ni Kiko at saka ni Mega. So medyo ridiculous yung mga ganong chika. Naluloka lang lalo pat nasabay ngayon kay Casey na si Casey alam natin
karamihan ng mga nakakarelasyon niya, mga foreigners, di ba? Tapos may balita nakipag-hiwalay. Hindi pa ba konfirmado yun? Hindi, confirm na yun yung sa foreigner na boyfriend. Naghiwalay sila. Hindi sila. Yung birthday niya, di ba? Binati niya. Yung pala. So, may mga ganun chika. Tapos sumagot na nga itong si Miel na nagpapa-thank you siya sa kanyang parents, kay Mega Sharon at saka kay dating Senador Kiko Pangilinan. Dahil parang, sabi niya, pamilya talaga. So parang dinispel lang niya yung mga chika-chika na naglabasa kasi nga kinukumpara yung mga itsura. Ako na magsasabi, ito seryoso, na hindi siya anak ni Casey at ni Rico Blanco. Bakit kamo? Halos kaedad si Miel ng anak ko. Ito, walang joke kasi di ba medyo maselan po akong mag-pregi. So, nung time na pinagbubuntis ko yung aking anak, buntis din si Mega. At si Mega din, medyo mahirap po kay Miel. Parang silang 19. Mahirap ting magbuntis si Sharon. I think nagiging nagbe-bed rest din parang siya. Parang kay TV. Kaya alam ko na talagang kay Mega. Sa lola mo yan. Akala ko ang catch down, aaminin na ni Rose na siya ang nanay ni Miel. Pwede naman din. Kasi 19 years old. ni Rose, Pwede naman. Welcome. Pero hindi. Isa siyang Cuneta Pangilina. Pero alam mo kasi di ba sa pamilya ni Mega, kahit yung kanilang bunsong kapatid na lalaki, di ba? Kung kani-kanino rin nire-relate na kung anak ni Senator sa iba, di ba? Si Miguel, di ba may mga kahit nga si What else is new? Pati si Mega, di ba, na anak siya ni ganito, na gano'n nung nagsisimula si Megastar, di ba? Ay, lalo na si Faith. Sino Faith? Naibalik. Oo, pero nalinaw na ni Faith Cuneta kung ano ang relasyon niya kay Mega. Ano nga? Tita ba? Oo. Tita Sharon ba tawag niya? Tita Sharon. Okay. Okay, ito na. Marian Rivera, pinaunlakan na isang Philippine Book Festival na pinuntahan din ng cast ng Sangre. Yan. 24, 25 ganda ni Marian. Kanina yata yung kahapon niya. Gusto ko mga ganyang ayos lang niyan. Correct. Basta dyan yung libro nung Gen yata na base sa series niya My Guardian Angel. Ayun na, may Guardian Angel yung libro, yung book na yun. Yung kasi binabasa niya sa series para sa anak niya. Bago siya maging alien. Saan lugar yan? Sa World Trade. World Trade Actually, Center. sa World Trade Center, tomorrow pa lang po at 12 noon to 1 p.m. Sa main stage daw, yung magiging book reading kasama si Gabi Concepcion at yung bata. Ano pangalan nitong batang to? Si Rafael Landicho. Kaya yung mga Sangre rin, nagpaano rin dyan Nag-guest din. Mag-guest din yata sila. Your favorite! No, that's your favorite! Si Kelvin Guardian, si Bianca, tsaka si Faith Da Silva. Ayan na. Faith Da Silva. Si Lisa Lopez. Si Faith Da Silva yan. Ito si Faith Da Silva. Oo nga. Tsaka si Bianca. Sino yung isa? Si Angel Guardian. Sino? Angel Guardian. Itong apat na to, ito ang mga bagong Sangre. And your favorite. Yes. Sa unang pagkakataon, may lalaking Sangre. May lalaking Sangre na. Ganyan ang kwento niya. Alin siya dun sa apat na magkakapatid? Bilang hindi pa nagkakaroon ng MediaCon, hindi ko pa kabisado ano ang mga karakter nila. Sa isang ganun, isang parang pero at least binigyan nila ng ibang flavor ngayon na lalaki niya Sangre. Sangre ang tawag, hindi Sangro. Hindi rin Sangre. Yan ang malalaman din natin. Okay. Mag-ready na sa MediaCon. Maraming salamat, Sparkle. Okay, babating. Okay, ito. Ito, bagong balita. Bakit luma ba yung kanina? Charot lang. Luma iba. Joshua Garcia at Julia Barreto muli magtatambal sa Happy For You. PhD, So, pinaplug nga nila yan. Una muna, parang mga pahulaan sa pamamagitan ng pag-post ng mga parang, shadow na art card. Ang nakalagay. Nahulaan naman natin. Ang nakalagay, unexpected reunion. Na obviously, collaboration ng Star Cinema at ng Viva Film. Ang dali naman nahulaan na it's Joshua Garcia and Julia Barreto.
So may kanya-kanya na namang mga reaksyon, komento, kuro-kuro, haka-haka mga netizen. May mga ibang syempre, naaliw naman na mapapanood sila muli kasi in fairness to Julia, sa Diyos Lia, ang ganda ng chemistry nila. Mula pa doon sa... naging magjowa yan, ha? Yes. So, maganda chemistry nila. Ako gusto ko silang pinapanood eh. Yeah. Pero meron ding mga komento na parang, ay wala na yan. Meron pang hindi na makakatulong yan. Hindi na makakatulong kay Joshua daw, si Julia. Pero si Joshua daw, makakatulong kay Julia. May mga ganong mga comment. Yung mga nagko-comment na hindi manunood, tumigil kayo. Actually, alam mo na totoo lang. Maraming kumukuda na comment. Pero hindi naman manunood. Hindi naman magbibili ng ticket o manunood. Pero ako, supportado ko yan. Galing yan. Meron ako nabasa na parang hindi pa pala sila nag-on-screen kiss? Hindi pa. Nabanood ko yung interview nila kay MJ Felipe. Oo, na parang ang first daw ni Joshua ay si Janela. Tapos si Julia naman daw ay si Gerald. So silang dalawa, on-screen, never pa. So malamang dito. Pero sabi off-screen, nagkikiss naman daw sila. Sinabi? Well, hindi naman nakakapagtaka. Mag-jowa yan. Mag-jowa sila. Pero pareho naman kasing mahusay umarte. Kaya, in fairness. At saka pareho namang magandang itsura. Gwapo. Ako talaga nagustuhan ko yung acting ni Julia dun sa pelikula ni Gerald, yung sa Japan, yung kay Jason Paul Laksamana, In Between Navies ata. Ang pinag-usapan natin si Joshua at si Julia. Hindi, pero si Julia, gusto ko yung acting niya. Si Joshua, magaling naman siya sa mga teleserye niya, di ba? Alam mo, physically, bagay silang dalawa. Itsura ganda nilang magtambal kasi yung intensity nung level nung pag-acting nagbibigayan. So ngayon natin malalaman kung talagang may power pa ba. Meron pa ba silang hakot sa takilya? Kasi before na magkaroon ng pandemic, before na magkahiwalay yung Diyos Lia, in all fairness naman, lahat ng ginawa nila malakas ang sa takilya o sa box office. So, abangan natin, bongga. So, supportahan namin yan, mga Diyos Lia fans. So, for me, okay naman yan. Mabakal ka dyan. Welcome, Welcome reunion. Parang ayaw ko paniwalaan ni Junardo. Feeling niya pinaplastic ko lang Hindi ako na-inform sa reaction mong yan. Interview nila kay MJ Felipe. Oo, na parang ang first daw ni Joshua ay si Janela. Tapos si Julia naman daw ay si Gerald. So silang dalawa, on-screen, never pa. So malamang dito. Pero sabi off-screen, nagkikiss naman daw sila. Sinabi? Well, hindi naman nakakapagtaka. Mag-jowa yan. Mag-jowa sila. Pero pareho naman kasing mahusay umarte. Kaya, in fairness. At saka pareho namang magandang itsura. Gwapo. Ako talaga nagustuhan ko yung acting ni Julia dun sa pelikula ni Gerald, yung sa Japan, yung kay Jason Paul Laksamana, In Between Navies ata. Ang pinag-usapan natin si Joshua at si Julia. Hindi, pero si Julia, gusto ko yung acting niya. Si Joshua, magaling naman siya sa mga teleserye niya, di ba? Alam mo, physically, bagay silang dalawa. Itsura ganda nilang magtambal kasi yung intensity nung level nung pag-acting nagbibigayan. So ngayon natin malalaman kung talagang may power pa ba. Meron pa ba silang hakot sa takilya? Kasi before na magkaroon ng pandemic, before na magkahiwalay yung Diyos Lia, in all fairness naman, lahat ng ginawa nila malakas ang sa takilya o sa box office. So, abangan natin, bongga. So, supportahan namin yan, mga Diyos Lia fans. So, for me, okay naman yan. Mabakal ka dyan. Welcome, Welcome reunion. Parang ayaw ko paniwalaan ni Junardo. Feeling niya pinaplastic ko lang Hindi ako na-inform sa reaction mong yan. Barbie Imperial, nag-culinary school. Tinukso ng netizens na ipagluto si Richard Gutierrez. Mr. Fonito. Pakialam meron mo. Ito nga, apparently, parang to si Barbie, nagluluto naman daw talaga sa bahay, pero kinarir na niya yung pagkukulinary siya sa CCA. Tapos, ang ganda niyang chef-chefan. Tapos, ang ginawa niya, yung video niya, in fairness yung pagkaka-upload ng video niya, parang production, ang ganda. Ang ganda niya. Tsaka yung talagang sinundan yung pagluluto niya sa loob, tapos ang ganda ng production. Hindi ko alam kung may tie-up with CCA, pero maganda yung pinost niya. Kaya syempre, congratulations, si Vina Morales. Your ate is so proud of you, ganyan-ganyan, ang mga lagay. Tapos, yung mga sumunod na, yung mga netizens, sige iha, ipagluto mo si Richard Gutierrez. Tama! Nako, para kay Richard yan. Puro mga ganun na.
Pero wala naman siyang comment. Pero in the first place, maganda ba siya? Maganda siya. Maganda naman kasi talaga siya. Maganda siya. So, Akala ko tinatanong mo. Ang tanong, masarap ba siyang magluto? Ay, kaya nga siguro nag-aaral. Pero sabi niya from her own kitchen to culinary Baka school. naman Pero na. feeling ko, nagluluto naman talaga siya. Pero ako naaliw ako dun sa pinost na video sa, hindi ko alam kung TikTok to. Kasi nga, ang ganda ng production. May Parang production. cooking show yung dating. So, tanungin natin sila JM De Guzman. Sino ba yung mga na-link dito? Naging jowa niya? Meron. Diego Loizaga. Diego ba? Tama. Tama, ko talaga masarap magluto si Barbie Imperial. At dahil Bicolana yan, feeling ko magaling. Posible. Saan magaling? Magluto. At Lalo saka may maanghang. hindi magkaka-interest mag-aral yan kung hindi, kahit pa paano, marunong ng mga basic. Social yung ano niya. Hindi siya, ang kasabayan niya sa ganyan si Enzo Pineda. Ang sarap. Si Enzo ka! Diba? Ang sarap. Diba? Ang sarap. Si Enzo. Mayroon din siya, CCA din siya. Siya ay rin yata si CCA, di ba? Ikaw sa babasa lang o CCA. Siya ay. Si Ai. Ay, grabe naman kasi. Pagkatingin ko kasi, yan din yata eh, di ba? Asya pala. You're not listening. Alam mo ako, amin ako. Ano? Graduate ako sa CCA. Totoo ba? Pero wala akong naalala. Oh You're on the same boat. Hindi, ano lang ako, yung 6 months ba yun or 7 months? Kahit na, Pero kahit pa, sayang. si Rose 1 week lang, master na. Hindi, alam mo kung ano lang naaliw ako sa CCA ko, anong ginawa ko? Ano? Nag-dishwasher ako. Ano ba? Ako yung taga-hugas ng klase, tapos naging sous chef ako. So ako lang yung taga-mando tsaka taga-tikim. Tapos taga-plate yun, plating. Plating yun, marunong ako. So hindi pala lahat na nagpupunta dyan, Hindi naman natuto magluto. Hindi Hindi, choice ko yun. Choice ko yun. Ay, nako. Ang tara. Ngayon, siniraan pa natin ang CCA. Oh, hindi, magaling yung CCA. Ito na. Okay. Ito. Ay, Kim nako. Chu supports Paolo Kylie movie. Paolo, binakuran si Kim sa It's Showtime. Bro? Yeah, nagulat nga po kami kasi nung umattend siya ng red carpet premiere ng Elevator na showing pa po ngayon. Showing na po ngayon sa inyong mga sinihan. Panoorin nyo yung unang tambalan ni Kylie at saka ni Paolo na maganda naman ang chemistry. Pero syempre, Kumusta yung movie? maganda naman. Ulitin mo yung tanong. Ulit sabi pa may pie. Okay, Rose. Cue. Action. Kumusta yung movie? Maganda naman. Parang kumakaano. Alam mo, grabe yung pagkakaano mo, Hindi ba? Okay na. Hindi kasi, di ba, nagulat na sanay na kasi tayo, lalo sa mga panahon na to, na-click talaga yung tambalang Kim Pao. Si Kim at saka si Paolo. So parang nasanay tayo yung mga eksena ba na na-identify sila sa isa't isa. Tapos biglang mapapanood mo si Paolo na ka-eksena si Kylie. Ang ganda ng paliwanag ko. Di ba si Kylie? So parang yung chemistry, parang nag-iba. Pero dahil magaling na artista si Paolo, nadala naman nila yung pelikula. Kasi sabi ko, maganda naman. May chemistry dito naman. mo na napatunayan na wig lang yung buhok. Dito ko nga nakita na nagulat kami ni Ana Pingon at nag-conclude pa si Ana na hindi, baka naman yung long hair na yan ang kanyang wig. Short hair na. Hi, pika-pika. So Hindi anyway, kasi naglibonagin kasi nabalita natin yung pictorial ni Kim na Kim. short hair siya tapos pinanindigan na ginupitan. Pero ako nasa isip ko talaga wig. So apparently wig talaga siya. Tapos na-picturean ko pa yan, ganyan, Ang dami mga pinos na mga diba? Candid shots. Naka-upio dyan si Kim, sa likod lang si Paolo. Siyempre, pelikula naman. Pero si Kim talagang pinagkaguluhan. Ay, eto na nga, Tapos sigurado. sulyap siya ng sulyap si Paolo sa likod. Alam mo, totoo, wala ka masyadong nakita o nabalitaan kay Kylie, Totoo. Wala ka nga pinost kay Kylie. Sorry, Kylie. Pinapaalala namin si Kylie at si Paolo ang bida dyan, Yun na nga. Kaya nasagot ko kanina, maganda naman. So anyway, the following day, nag-guest siya sa Showtime si Paolo. Ay di ba nag-guest din doon, bumalik din doon yung attorney si Oliver. Mamaya may balita ako doon na attorney Oliver na yan, doon pa si Michelle. So anyway, nag-guest, pinakita daw talaga, tinukso-tukso dyan si Paolo na bakuran mo na si Kim. Kasi nga, nalilink, siniship din dito kay attorney na artista na, may balita tayo dyan mamaya. So, nag-do-it pa sila, emote pa sila. Parang lagi naman si Paolo sa Showtime, no? Hindi, pero ngayon lang. Hindi pa nadadalas. Hindi, ngayon lang siya nagpakita na parang ano siya kay, tapos yung beso nila na iba. Kaya parang lahat nagkukonklud na ngayon na parang, yun na, what you see is what you get daw. Kumoment kayo dyan. Nagbeso, nakakaiba? Parang Hindi, dati kasi, parang work lang talaga.
Ito parang may ano na. Ngayon may something na. May mali siya na. Nung Venecia may dila. Charot lang. Ano ba? Alam mo doon sa pelikula, lahat kami nagtataka. Kasi may scene doon sa elevator na naghahalikan si Kylie at saka si Paolo. Nakanganga talaga. Ang landi nung director. Ikaw, director, malandi ka. Yung director ng pelikula kasi pinaikot. Sino ba yung director? Si Philip King. Philip King. May Ay, magaling yung director na yun. May kalandian nga kasi yung camera ginamit niya, pinaikot niya gano'n. Tapos talagang close up niyang extreme yung nga. Tapos nga lang. Pero nagandahan ka doon sa movie. Pwede na. Pero alam niyo ba na ngayon, ang magkalaban sa sinihan na local movies, yung Elevator at saka yung GLU na parehong directed by Philip King. At parehong Rain Entertainment. Yes. Collab with the Rain Entertainment. Malaki itong Philip King mga camera shots niya. Kasi nga yung GLU, yung sinasabi ko sa inyo. Nagandahan siya doon. Na hindi ko siya, wala akong expectation. Pero nung napanood ko, ay, naaliw ako. Nagandahan kami. Halos lahat kami pareho. To think na 2019 pa ito natapos gawin. So ito naman mostly Singapore ang yung location. Pati yung mga salitaan, mga English doon parang Singapore's accent. Maganda, may kalandian lang yung mga shots. Parang kahalikan yung dalawa, nakanganga talaga. Tapos kasi sabi namin, kaya na-feel ni Kim dahil nanonood si Kim eh. Pero sa susunod ng chika yon. Ganon. Okay, ito. Barbie Fortesa, nire-request maging regular co-host. Saan? Sa It's Showtime. Akala ko sa Magandang Buhay. Diyan, kasi siya ngayon ang guest co-host, 'di ba? Si Michelle last week. Siya naman ngayon. Alam mo naman ang energy nitong babae bakla na to kung makapagsigaw at So, kababati pa lang yan ng what's up, madam people? Nasabi agad sa kanya ni Kim, dapat maging regular ka na dito kasi ganyang energy ang kailangan, mga ganyan. So, masaya naman. Sabi nga mga kapuso o mga baka since nag-collab na din daw po kayo, kung meron man daw kapuso artist or host na deserving na maging co-host nyo na part ng It's Showtime, si Barbie Fortesa daw po yun. Noon pa lang na nagkaroon ng chance ng mga taga GMA na mag-guest sa It's Showtime. Di ba nga parang si Vice nagpakita rin ng interest na si Barbie, parang sabi niya, alam mo, bagay ka dito. Parang may ganon, di ba? At saka si Barbie talaga, pag nakikita mo, good vibes talaga siya. Yung parang hindi ko naman siya lagi nakikita, pero every time na nakikita ko siya, parang walang trace ng pagmamaldita. Totoo. Parang ganon, di ba? So, bagay nga siya dyan. Saka yung energy level niya, parang hindi napupunta sa kalahati man lang eh. Oo, parang pag tinutukan mo siya ng camera, hindi siya, alam mo yun, para siyang disuse, ganon. So why not? So, diba? mga Barbie fans dyan, push pa natin yan. Correct. Manifest. Din. Okay. Okay. Wala ka reaction kay Balcon. I've had enough. Ito. Ito controversial na si Attorney Oliver Moller. Nasa cornerstone na as artist. Oo nga, sabi ko sa inyo Alam mo, feeling ko, talaga naman siya cornerstone simula pa lang, tapos sinalang na. Totoo. Diba? Nag-media con siya, present na po siya, at eto na nga, may mga advocacy. Don't take us for a ride! Diba? Dahil, binalita natin ilang beses na rin, since Michelle D, ganyan-ganyan. Ayaw din naman magpagamit. Tapos Kim Cho, buti, kaya siguro binakura na ni Paolo. Correct. Parang, sandali lang. Feeling off limits ka dyan. Feeling ko talaga strategy yan ng management. Correct. Na kunwari muna, nag-guess sa especially for you. Testing the water. Pero hindi, feeling ko na talaga, na-sign up na, tapos charot-charot na lang yung signing. Diba? Test nila kung magkaka-interest ba yung viewers, ganon. And speaking of viewers, we already have 1,000 viewers! Yes, thank you! Bakit sa akin hindi pa? Sa akin 1K na. Paki-refresh nyo dapat. Ayan na 1K na! Sabi natin mga nag-observe ng mga netizen, wag daw po tayong magugulat kung makikita natin sa loob ng bahay ni Kuya itong si Attorney. Pwede naman. Na plano na yan. Magiging yan. Possible naman. Di ba? Hindi, na plano na yan. Magaling naman yung mga management camera sa strategy. To be fair naman dito kay na Erickson Raimundo, kay na Jeff Vadillo, talaga namang naaano nila yan. Kung talagang planado ni Dade, naging successful ang kanilang plano. Pero yun lang, maraming netizens na nagkasabi na parang cloud chaser na. Yan daw yung ginamit si Michelle, ginamit si Kim, ginamit ang Showtime. So, ang daming ginamit. So, ipipressure ka namin ngayon, attorney, wag mo kami ididemanda. Ipipressure ka namin ngayon since magiging showbiz ka na at sabi mo may mga advocacy siya na gustong gawin para sa show business.
we will see. You will never kahit hear nga the ata- end of it. Pero alam mo, itong picture na pinili nila, itong dalawang pictures na to, kamukha niya talaga si Piolo Pascual. Piolo. No? May wangis. May kamukha pa siyang isa, yung dun sa Belo, yung matangkad. Si Hayden? Hindi si Hayden, yung isa pa. Ay, si ano, yung fitness instructor. Oo, Yeah. diba? Para, Cute yun. oh, diba? Di kasi Cedric Juan, kamukha niyan, di ba? Hindi. Oo, kasi si Cedric Sa bulsa, di ba? Ito? Totoo ba? Totoo? Hindi. may Cedric. Parang hindi ko makita. Parang Totoo. Kawit din ni Cedric O di si hindi. Piolo. Madali mo kausap. Alam mo, makita ko hindi kasi may narimata talaga. At may nakasangla pa. Oo. Eh, period ba to kayo? Kailan niyo ba makukuha yun? Period ba mo? Well, posal. Ay, narimata na nga eh. Ikaw talaga, mag-move on ka na. Napaka-liquid. Hindi. Madaling ka. Narimata ba? Ito mo ba kay ano? Isang Anong item tawag pa. sa gano'n? Yung pag nare-remata? Ay, sa akin ba para mag-recess? Makuha mo. Di ba pa pwedeng bilhin niya uli yun? Ako mag-reset. Yung papatunga mo, ano ba tawag doon? I-renew mo something. Di ba? Dadagdagan na interest. Ayun! Gano'n na lang ang gawin That's mo. what we're doing. Okay! Ay, naku, nagagaling na sa override. Eto ba, Vice Ganda gusto magdrama sa movie ni Jun Lana. Oh, nasulat ko na yan dati pa. O, di mag-drama siya. Wala naman pumipigil. Di ba? Binalita ko lang, wala lang. Di ba? Gusto raw niya kasi maging Dolphy. Yan! Bakit hindi Roderick Paulate? Mas award win, mas Magaling umarte si Dolph. Dolphy tsaka si Roderick kaysa sa kanya. Hindi, ibig ko nga sabihin, pwede rin Roderick Paulate. Kasi magaling umarte si Roderick Siyempre, kung naman. meron kang compare Doon sa mas mataas. Okay. What else is new? Diba? Nabalita natin yan nung nakarampa kung natatandaan ninyo kasi di ba parang sikreto pa yung pakikipag-meeting niya dito kina Jun Lana. Tapos may pinag-uusapan silang script kasi if I remember it right, parang gustong i-remake niya yung ano yun? Ang tatay kong tatag. Ang tatay kong nanay. O, Dolphy nga yan. Dolphy yun, ang gumanap doon, Philip Salvador, Nino Mulak. Parang gustong i-update sa mga panahon na to. Pero sabi ni Jun, wag na kasi sacred na yan. Kumbaga, gawa tayo ng mas bago. Tama naman si Direk Jun. Yeah, so nag-collab, nag-present yata ng mga ilang scripts kay Vice na nagustuhan na naman ni Vice. Siya Ano ba to? magpo-produce. Pang MMFF ba to? Noong una, parang gano'n ang chika, pero hindi natin alam. Knowing Jun Lana, alam mo naman yun. Pero posible. Posible tong... Pero maganda yung title and the breadwinner is, yun ba? Oo, tama. Yun yung title. In fairness Maganda naman. Tsaka yan. hindi, maganda gumawa ng kwento si Direk Jun Lana. In Ang fairness. daming mga pelikula niya na gustong-gusto ko. Pero alam niyo, malaking challenge yun para Of kay course. Vice. Kasi talagang si Vice, pag nakita mo pala, matatawa ka na eh. Aminin mo, di ba? Kahit sa mga movies niya, hindi pa nagkasalita. Hindi pa nag-ano. Pero parang matatawa ka na. So, napakalaking challenge nito para kay Vice na pag pinanood siya ng mga Nagdadrama. manonood, Hindi matatawa. hindi na matatawa Yeah. kung hindi maiiyak na sa kanya. Pero di ba marami mga komedyante ang magaling umiyak? Yeah. Maraming Agree. komedyante ang magaling magpaiyak din. Correct. So ngayon natin Nauna malalaman na si Dolphy kung dyan. si Vice ay kasama Ayan, sa Doon listahan na sa to. liga na yon. Yan ang challenge sa'yo, Meme We will never know. Not until. You taste the pudding. Ay, parang gusto mo ng pudding. Oh, Ay, di ba? meron sa Matimas Matinyas Bakery. Bakery. Eh, kaso wala namang Yun game. na nga. Hello mga Marites, ito na po ating Chick of the Week brought to you by Amigo Segurado! Masyadong maliliit, hindi ko masyadong mabasa mga kamarites. Oo. Dahil mahalaga nga po na nararamdaman ang inyong aruga. Kaya kahit nasa panig ka pa ng mundo, nandito ang Amigo Segurado para tulungan ka na ihatid ang pagmamahal na galing po sa inyo. In fairness. Kaya mga kamarites, gamitin niyo na po ang promo code na PILCHICA sa inyong Shopee at Lazada cards para makuha niyo na ang discount para sa ating Amigo products. Yes, kamarites, mas maliit ang font nung akin. Ganda! I-check out nyo na po ang Amigo sa inyong shopping carts para sigurado na madama nila ang ulam na may halong pagmamahal galing sa inyo. Ito na po mga Ako talaga yung Marites. pinakamaliit yung font, Sa diba? bagong pelikula ng Regal na My Future You na bida sina
Francine Diaz at Seth. Ito, naimbitahan po kami dalawa. Except Thank you din, Lali, ha? both of two. At love ko si Rosel, Monteverde. Francine ay makumpara sa Katniel. Francine at Seth, magkakampi at magkaibigan lang. Pero si Seth, aminadong in love kay Francine. Simulan mo yan. Anong gusto mong simulan? Yung in love muna. Ang dami kasi. Ang dami kasi pinag-usapan. Okay. Ang una kasing tanong dyan, kung sila ba? O ano ba talaga yung status nila? Well, pareho nila sinasabi na magkaibigan lang sila. Naniniwala kayo? Siyempre hindi. O, yun na. Actually, parang marami na nga hindi naniniwalang magkaibigan lang Ano ba ba ang talaga. sinagot? Eh, friends lang sila. Ako, in fairness, akala ko sila talaga. O, di ba ako din eh. Pero Sila friends na. lang daw talaga sila. Okay. Sabi ni Seth, kasi daw nire-respeto niya si Francine at nire-respeto niya ang mga magulang ni Francine. Eh, parang iba palang dalig sa kanya, di na nirespeto. Hindi, ang ibig niya sigurong sabihin kasi parang hindi pa Magkatrabaho sila? allowed. Parang ang gusto nila, trabaho muna. Parang gano'n. Sorry, ilang taon na ba sila? Hindi ba nasa tamang edad? Oo. But, Si Francine nag-debut na yan eh. So, O, I mga think 20 na siguro mga yan. 20 na siguro, gano'n. So, 5 years na silang love team at itong My Future You ang kanilang kauna-unahang pelikula. Baka may future pa sila. Yes, and speaking of that, syempre, coming from the title, My Future You, ang tanong, nakikita ba nila ang isa't isa sa kanilang Sa mga future. future? Ang sagot! Nung una, medyo marami pang pasakalya na, Oo. as friend, gusto ko po, nandun pa rin siya sa future ko, mga ganyan. Buti na pala hindi ako nakapunta dyan kasi may etos ako. Pero, diniretso na ng tanong. Oo. Ang nagdiretso ng tanong ay si Alan Jones. Oh, Sabi ni Alan Jones, ang galing Hello, mo. Alan. Sabi ni Alan, ako kasi parang hindi yung sagot nyo. Doon sa tanong ni Ana P. Okay. Anapi, So, ang wig. Diretsahan na. Nakikita nyo ba, halimbawa ikaw, Francine, si Seth, na future boyfriend mo. At ikaw naman, Seth, nakikita mo ba si Francine na future girlfriend mo? Anong sagot? Wala silang choice. Sabi naman ni Francine, ano sagot ni Francine doon? Din? Pakialam niya. De, parang sabi naman ni Francine, I care. you should. Ano sabi ni Francine? Kasi nga wala pa daw talaga doon yung kanyang priority. Pero syempre, yung closeness talaga nila ni Seth, alam nyo na, para namang bago kayo ng bago sa mga What you see is sagot. what you get. Oo. Diba? Ngayon, si Seth naman, sinabi niya, sige, magpakalalaki tayo. Sabi niya. Sige, nagpakalalaki si Seth. Tumayo bilang lalaki. Sabi niya, syempre daw, in love siya kay Francine. In love as in romantic, In love. love siya dahil unang-una, ang ganda. In love siya sa ganda ni Francine. In love siya na mabait si Francine. Totoo. In love siya dahil si Francine ay napakabait na anak, kaibigan, kapatid, mga ganon. Pero ayun nga, yung kasunod nun. Ano? Nire-respeto ko nga ang kanyang pamilya, ang kanyang So, mga baka nga magulang. may kasunduan sila, wag munang aminin kasi may future Yes. pa sila. Speaking of that, sinabi rin nila na kapag nag-uusap silang dalawa lang, amin na lang po yun. Sabi ko sa inyo eh. Alam ko na yung mga tansyahan na ganyan eh. hindi, kayo ba kapag ganyan, ang mga sagot? Alam mo na Tinatanggap yan. nyo na Wala lang. ka naman magagawa Sila sa kanila lang gagaling kasi Oo. mabiscote ka. Hindi mo, hanggang ano ka lang, hanggang Pangungulit. pipilitin mo pa rin na may mapiga. Piga ka, oo. Pero, Hanggang pilita corales ka. hindi ka po pwedeng magsabi na, naku, tingin ko naman sila na. Pero nakakaloka nga lang talaga sa dami ng mga pinagdaanan nilang kontrobersiya, iskandalo na involve kung sino-sino mga kaidara nila at mga naging ka-love team nila, hindi pa rin talaga pala sila. Ayun. Pagdating Ayun. yes, Sige, go din, ikaw. Pagdating sa, ako nagtanong kasi dito. Kaya nga, ano ikaw yung na. reaction Itawid nila. mo ngayon yan. Ito, Oo. ang sagot nila, mataas ang tingin nila dun sa Katniel love team. Pero Ayaw gusto nila makumpara. Ayaw nila makumpara. Kaya ang gusto nila, makilala sila bilang Francette. Ayun. Tama naman. Ako Diba? I agree naman ako doon sa sagot nila ngayon. Kasi Kahit wala wala rin naman ka. kahit wala ako. Thank you ulit, Julali. Teka lang. At Ma'am Rosel. Dapat naman talaga Francette sila kasi hindi sila pwede maging Katniel. Never. Dahil iba yung At mahirap pangalan. naman pantayan o lampasan man lang yan. Sinabi naman nila yun. Dapat lang, hello. Kumbaga, hindi daw sila magiging next Katniel at hindi rin nila papalitan. Yeah. Dahil nag-iisa lang ang Katniel. Oo naman. Correct. Ako hindi ako naniniwala sa mga next. Oo. Kasi dapat talaga may kanya-kanya sila na-establish. So gawa ka ng Yes. sarili mo. Yes. Siguro it's more on, Alam hindi mo siya yung mga next ano eh. eh. Parang inspired siguro. Oo. Pwede. Saka hindi siguro yung next kasi siguro pwede natin sabihin yung Katniel, itong
10 years nila, ito yung panahon nila na sila yung sobrang sikat. Minsan kasi naman yung mga nagtatanong kasi, mga pilita talaga. Ay. Ngayon mo na-iimbit na po. Nagmamaasim? Nagmamaasim lamang. Nagmamaasim, bigla nga ending. Tayo pa kasalanan. Kayo pa, pilita 1, pilita 2. Tayo na kayo nagtatanong para may maisulat ang mga ano. Ano ba? Uso ba kamyas dito? Eto na. Sabi naman ni Rosel Monteverde na your friend. Sabi niya, para bang no present niya yung isa sa movies na gagawin ng Regalim Francet. Hindi, kahit lang muna itong Future You, sinimulan na. Sisimulan pa lang. Okay. Sa no present nila sa Bookers ba? Sa theater, Agad silang showing na ba yan? Malapit na ba matapos yan? Na-excite. Magandang reception. Kasi wala pang araw pelikulang lokal na palalabas na talagang nag-hit ng bongga. Yun din mga love team. Yes. Diba? After cut niya. At saka mga theater owners, may sarili silang marketing research talaga na alam nila kung ano yung mga artistang mga hahakot, mga magagaling ano. Alam mo, tingin ko, nung sinabi din ni Miss Rosel yan, ang pumasok sa isip ko, kahit yung mga theater owners. Hindi sa amin pumasok. Sino? Hindi si Amber. Nagmamasim nga, di ba? Okay. So, nung sinabi ni Miss Rosel yan, alam mo, naisip ko din talaga. Kahit yung mga theater owners, mukhang naniniwala sila na iba talaga kapag may pangalan din yung mga artista. Kasi may fan base na eh. Correct. Alam mo, may crowd na eh. Agad-agad. Tsaka may experience. Kung na-experience na ng theater na, ito, kumita yung pelikula nito, malaking factor. Dahil dyan, si Marivic Soriano, pasasalamatan natin sa kanyang pakulay na 1.99. Marivic! And speaking of, sige. At saka si Tambahay, New York. Ang cute naman. Tambahay, New York. Nagpakulay siya ng $1.49. Thank you! Speaking of Regal movie, sa May 1, magbabalik po sa sinehan si Lourdes Herrera dahil sa may Regal movie siyang Bantay Bahay. Para nung nagpadala o Tambahay. Dahil dyan meron na tayong 1,100 live viewers. Maraming salamat naman po. Di ba namin sila tayo? Yes! Ayan po ating Chick of the Week brought to you by Amigo Segurado! Okay, ito back to reality. Back to back. Rita Daniela, kinwestiyon si Ken Chan. Kinwestiyon ni Ken Chan? Hindi, Kinwestiyon ni Ken Chan. Kinwestiyon ni Ken Chan kung bakit hindi siya kinuhang ninong ng anak. At take note, hindi raw magpapabawas ng boobs si Rita, sabi ni Rose. Ay, sige nga. Kay Atty. Maggie. Atty. Maggie. Hi, Atty. Maggie. I miss you. Hello, Atty. Maggie. Si Atty. Maggie nag-invite dyan? Yeah. Ay, nako. Hindi kita. Skin yung beauty clinic. Yes, okay, go. Si Atty. Maggie kasi ang legal counsel ng iSkin. So, ngayon, kumuha sila ng mga endorsers. Ang mga nakuha nila ay mga sparkle artists. Kasama sina Olive May, si Brent Brent Javier. Kaya kita mo. Hindi, si Yung Brent naging guest Valdez. Luma na ni Brent Javier? No, iba yung Brent Javier. Si Brent Valdez ang naging guest na natin dito. Si Brent Valdez, of course. And then si Rain Hillary na isang from Sorsogon, beauty queen. Ay, kayo dyan, Hindi ako dyan kasali, At si Rita Daniela. Okay. So, in all fairness to Rita, medyo nagulat ako nung nakita ko siya. Kasi, nag-slim siya. Kumpara dati. Tapos, di ba alam naman natin na si Rita ang isa sa may mayamang hinaharap. Pero, di ba, Bin, kahapon... Parang yung si sexy actress yun sa tent. Oo. Iba yun, ibang level yun. Ibang level. Hindi Para pareho ng ano. Hindi natural ba yun? Hindi pa buena si Rita. May nagpa-buenas ba kay Rita? So, eto, si Rita... Lumiit? Oo, lumiit. Naging parang normal, Sabi ko... Di ba ganun yun talaga? Di ba pumapayat, di ba ganun? Oo, pero kahit dati, hindi siya ganun kaano Parang mas iba ngayon. Tapos sabi ko, Rita, alam mo, ang slim mo ngayon, pumayat ka. Sabi niya, totoo ba? Baka mo ina-etchos mo lang ako, Ay, ang akala ko, tinanong mo kung nagpalay po ba siya? Hindi, yun nga. Kasi,
bilang endorser siya ng iSkin na Baka isang ginawa, aesthetic clinic. Tapos sabi Dapat niya, natural. pero sabi niya, siya daw ang tao na hindi naniniwala sa mga ganon. Oy. Because she believes in natural beauty. So, hindi daw siya nagpabawas or anything. Ang tingin niya, dahil nagbe-breastfeeding siya, dahil baka malapit na daw maubos yung kanyang milk, baka ganun daw Naubos ba yun. Oo, naubos siya. Naubos na. Hindi ko alam. Hindi ako Kapag ka kasi ang baby mo, hindi na masyadong nagbe-breastfeed palagi. Nawawala din. O kaya nag-mix ka na ng breastfeeding, kahit pa paano, nag-unti-unti yun na mawawala. Naubos. Yun. So anyway, Di ba yung mga nagbe-breastfeeding, di ba sabi nila, pumapayat talaga? Di ba? Parang Baka nga ganun. nakakatulong. Pero may ibang pumapayat, may ibang hindi. Kasi syempre nagiging gusto mong kumain ng kumain. Para din maging masustansya ang Oo. gatas. Yes. Okay. So, Tapos, another, di ba, saan pumasok si Ken eh, diba nagpabinyag na siya. Okay. Nag-first birthday na kasi ang anak ni Rita Daniela. Okay. Kasabay ng first birthday ang binyag. Oh. Ang dami naman ninong at ninang. Parang mabot ng 30 yata. At may mga showbiz. Of course. Oh, di ba? Ngayon, tinanong ni Ken Chan talaga, ba't mo ako kinuha ninong? Oo nga naman. Baka nasa ninang. Charot lang! Oo nga naman. Charot lang! Kasi Charot lang eh. matagumpay ang love team nila. At saka Ang sabi tandem ni nila. Rita, isa sa mga parang best friends niya. Oo. Bakit nga? Hindi ano sagot? Ang sagot ni Rita, kasi nga daw, best friend na niya si Ken. So, kumbaga, kahit kunin niya o hindi si Ken, ano na yon? Nandiyan, given na. Automatic na siya ay magiging nandyan para sa kanyang anak. Pero syempre, iba pa rin naman yun. Alam mo na, receive naman ko yung Aminin mo, lahat ng best friend mo, ninang. Oo, sobra. Ako rin. Kasi Oo. nga, Oo. ano ni Rita, pag ninong ka, kaya kailangan second Oo. parent ka ng bata. O, di ba kayang gampanan Paano ni yan, Ken no? yun? Hindi ko alam, bakit ako si Rita? Di ba? Hindi kasi nagtataka din Pero ako. kasi, to be honest, nung ini-interview din, Thinking niya, oo. nung ini-interview din namin siya, hindi ko na lang Dalawa kinontra. kami hindi ka invited doon. Pero nagko-comment ako. Alam niyo, hindi ko na lang, Magano ka? ang gulo niyo, hindi ko na lang kinontra si Rita. Kasi syempre, explanation niya. Oo. Oo. Pero kahit ako, nagugulat din ako. Kasi, para sa akin, ang kukunin ko talaga, kung ako talaga, Oo. syempre yung best friends ko, mga pinsan ko, Oo. yung alam ko malalapit Lalo na sa akin. kung kasi gusto mo maging second parent. Yes. So dapat yung tiwala ka. Congrats, Oo. sparkle artist. Kaya ako nararamdaman kita, Ken. Ramdam na ramdam kita. Garcia, si Daryl. Daryl Zamora. Ayan. Kayo ha, alam nyo na. Sino O next. nangyari no ano? Ice cream. Ay, si Where's your... Kate, Miss Kate. Hindi, Naku, hindi. di- Ano yung sa menu? Si Pilita mo, tsaka si Pilita to. Hindi Kahanapin We na. are invited. invited ng ano, hindi matanda. Mga Marites, ito. Si J.K. Labao, yung singer-actor, supportive boyfriend sa girlfriend na kandidata sa Miss Universe Philippines 2024. Para katulad lang din doon sa ex niyang si Maureen Roblevich. Oo, Roblevich. Deja vu? Oo. Tama ako, wait lang. Si Miss Kate Pagkalinawa. Okay. Invited kami. Okay, ito na si JK Labajo. Hindi kasi... Dalawang beses. Oh, yes. Hindi, nag-post kasi siya na supportahan niya ito si Binibining Miss Cavite Nako. sa MUPH Yes, yes. app. Sabi niya ganon. Ito yung lagi niyang kasama since last year na mukha naman talagang girlfriend naman na niya. Hindi ko kasi alam kung umamin sila or what, pero yung kanilang mga videos, parang magjowa na talaga. In fairness kay JK, ang hiling niya sa mga beauty. Beauty Yun queen. nga. Tapos, syempre nag-react yung mga tao na parang ganyan din yung ginawa mo kay Maureen Kay Roblevich. Maureen, oo. Tapos, Roblevich. ang sinabi pa ni sinabi ni JK Labajo, deja vu. Siya pa mismo nagsabi na parang deja vu. my. Tapos yung mga tao, syempre hinanap yung lumang post. Oo, nila ni May ano. post din siya. Ganyan din. Na ganyan din ang medyo support. mahaba yung kay Maureen. Parang sinabi niya na, pag kayo hindi sumuporta, pangit kayo or something to that effect. Basta medyo may mahaba siyang post. Akala ko pag di kayo sumuporta, hindi lilitaw ang buwan. Aray. Parang Hindi, asan ba yun? mapapa-ere. Ayan, ito. Sinabi niya, hi po, good PM sa inyong lahat. Ito yung 2021 na post niya kay Maureen. Ba't wala kasi dyan? Wala dyan. Paki-download po yung Miss Universe app, Philippines app. Tapos paki-vote po yung crush ko na si Maureen Roblevich para po pansinin niya na po ako. Ay, crush pa lang niya. Pangit pala sinabi niya. Pangit po yung hindi susuporta sa kanya. Ayun. Salamat po. That was 2021 for Maureen. Tapos 2024, fast forward, yan na.
eto naman para dito. Tapos ayan may mga nag-comment, sabi niya, ha, deja vu. Ayun, tapos nilagyan na nga niya ng Ayan na. So, yun. Yan. Okay, ito, mga Marites, si Max Collins, handpick ni Charo Santos sa pelikula nila ni Ding Dong Dantes, PhD. Yes, so nalaman ko lang to kagabi na nagsushooting na pala ang Love After Love. Yun ang title ng movie ni na Miss Charo Santos Concho at Ding Dong Dantes. So, si Miss Charo pala ang mismong pumili para kay Max Collins. Sabi daw ni Miss Charo, sino ba yung pwede nating gawing wife ni Ding Dong dito? Sabi niya, parang gusto ko yung sabi niya, ganun. Hindi pa niya matukoy nung una Sabi niya, I think her name is Isabel. Yung kanyang dating name, Isabel. Parang ganun. Isabel kasi ang talagang pangalan ni Max Collins. De Leon or what? Collins nga. You're not listening, Dean. Rivas. Sabi ni Miss Charo, nagagalingan daw siya kay Max. Which is true. Totoo naman. Magaling naman talaga. So, sakto, dahil alam niyo naman, si Max at si Ding Dong ay magka-same management ang PPL Entertainment. At saka nagkatambal na sila sa maraming projects. Sa maraming proyekto. Sa mga teleserye sa GMA. So, pasok si Max sa Love After Love. Pasok sa banga. Yes. Pero ito pong movie na ito ay hindi pa palabas sa cinema. Dahil? This is only for streaming app. Streaming app, mga view, pero hindi pa sure Prime. kung anong streaming app. Pero most Netflix. likely mga Amazon Prime yan. Pero sana ganun. Netflix para bongga. Sana rin, Netflix. Diba? Yun. So, parang this year yata, si Ding Dong ay parang kung walang mababago, wala siyang gagawing movie. Pero teleserye, may gagawin siya. So, ito yung gagawin niya movie, pero for streaming app release muna. Pero, Bongga. I'm sure naman papalabas yan kapag diba? Pag bumongga sa streaming app, tapos saka ililipat. Ganun pero alam mo, tingin ko, nung sinabi sa akin yung parang pinaka-plot nung story, pwede kong sabihin na mas pang nga siya. Pang streaming app. Very mature. Not controversial. Really. Pero yung scandalous. No, not like that. yung way ng narration. Magiging yung narrative medyo very. Pero hindi naman historical yan Hindi. Na yung may ulumang panahon, lumang itsura. May pagka K-drama ba yan? May pagka-romance pa rin siya. Pero syempre ibang timpla naman. Jerome Ponce, kinagalitan at pinagsabihan ng management. Prof? Yes. Ano kami? Tatayim bite. We're on the same boat. Wow! Kung ang Francet ay hindi ka invited. Hindi ako invited at pa-emote-emote pa ng sagot. Si Jerome diretsuhang sumagot yan. Kasi nga, nag-level up na nga daw ang kanilang relasyon nitong kanyang katandem na si Krisha Viaje. Yung Chris Jerome, alam mo yan. So, nung inamin niya na nag-level up, parang hindi naman niya alam. Hindi sila nakinig. Nasa harapan ako, Teka lang, mambintang hindi ka invited. Pag magkakasama ba kayo sa press ko, nagpapansinan kayo? Hindi masyado. Napakilala ko, may Marites University. Hindi, wait, teka lang, magkakatabi kayo? Hindi. Depende kung saan ka mauupo. Kung sino ang unang dumating. Pag nauli, si Rose madalas late. Baka masyado maraming vloggers. Tapos pag alis na kami, naiiwan pa siya kasi dami pa niyang tanong. Si Rose. Oo, ganun talaga si Rose. Diba? 1 hour yung tanong mo. Sa dami ba naman na sinusulatan kasi? Hindi, tawag dati nga meron. Parang nagtanong yung pang talk show, pang buong one season. Ang dalawang Kita! Salamat. Kay Alfred! Kay dati sa Super Sam! Ay, naalala mo si Direct Eyes? Parati tayo nakikita. Ay naman, sige na. Tapos na, di ba? Nagalitan lang kasi Hindi, alam mo naman yung mga boses. Kapag nakakaigihan kayong dalawa, huwag ka muna kayong umamin, chuchu-chuchu. Para dagdag kilig, ganyan. Medyo very honest naging very honest si Jerome. Kasi siguro talagang totoong may nararamdaman sila sa isa't isa. Inamin nila, nag-level up na mas malalim na daw yung... Actually, mag-jowa na sila. Mag-jowa na sila, inamin naman nila.
Parang nga daw sabi nila, hindi na sila nahihirapan, mas maging komportable sila sa mga eksena nila, sa kanilang mga series. Isa na nga yung Sem Break, at saka meron pang University something na kasama din yung ibang katandem. So napagalitan lang naman siya. Ni-report niya sa sobrang kadaldalan daw niya, napagalitan siya. Series na Sem Break. Sem Break yan. Yun. Ito, malisyosong atake sa Binit Baguio. BGYO. Anong Binit Baguio? BGYO. Ay, nako. BGYO. BGYO. Ayun. Sila kilaban ba ako nang-report dito? Ikaw nag-push yan. I-push mo yan. Ikaw naglagay niya sa line-up, no? Nilagay sa line-up. Binuwilanay nga na. Yung Angeline Quinto ka, tinanggal mo. Tapos yan ang nilagay mo. Tapos tatawagin mo sa ng Bagyo. Bagyo. Don't take me for a ride. Yun lang. May mga malis. Sabi ko. Masaya lang ho talaga rito sa Marites. Anyways, Beanie and BGYO po. Ayan. Bagyo. Bago nyo kami i-box na Bagyo. Pinariningan ng legal counsel na si Atty. Joelos. Yung mga laswang mga atake. Bakit? Ba't ano sinabi? Hindi kinahanap ko nga yung atake. Hindi binigay ni Gracie. Ano yung sayaw-sayaw na ano? Hindi natin alam. Di alam mo naman ng mga ano. Ikaw mas alam ni Rose. Oo. Alam mo ba? Unang-una, hindi ako nag-vlog. Diba? Ba't yung bagyo na yan? Kasi hindi, may hashtag kasi ngayon na parang yun ang nagkitrending, yung Disband BGYO. Sa kadahilan ng... Ano nga ang dahilan? Bakit gustong i-disband? hindi ko na binasa masyado. Sabi natin nga, yun ang Bakit importante. nag-disband, Gracie? Oo. Alam mo, Gumagawa kayo ng hashtag ito si Dean kasi ang nag-line up niya. Oo, Kaya ako na-line hindi up. ko na Kaya yun. no, naka-assign sa kanya, Dean. Siya mo, Wala. Si Diego, ito matest din ang ulo. Hindi kayo man niline up to, sinabi ko lang. Yung Angeline Quinto nakasal, tinanggal ninyo. Hindi ako, I'm not the culprit. Oo. Di ba? Hindi, ganito lang yan. Oo. Yung mga marami, minsan kasi sa social media, di ba, ang daming mga buzzers, ang daming mga malicious comments, At saka ganon. maingit-inggit. Oo. So, nag-warning lang ang legal counsel ng BGYO at ng Beanie dun sa mga hindi tumitigil at Na iba sila. patuloy na, kung hindi lang kasing pangbabas yung nagkikreate ng malisya, nagkikreate ng mga issue tungkol sa dalawang grupo na to. At Seryoso na. Sorry. Pag same management ba sila? Sorry. Isang legal counsel lang sila. Star Magic yata yun. DSTV sila eh. Saka sa okay. Star Music. Star Magic. Yan. Oo. Umattend daw sa birthday. Hindi Beanie ng Beanie. Umattend sa birthday ng isang member ng Beanie. Oo. Ang umattend BGY. Ano ba sa talaga? birthday. Umattend sa birthday members. Ano ba yan? Umattend sa birthday ng isang member ng BGYO, ang Beanie. Oo. Yun. Eh, O ngayon, Alam nyo, for all we know, may mga nagkakaigihan na dyan. Oo, hindi ba Mga layo? jowa yan, Diyos ko. Alam niyo na, magjowa alam dyan, niyo no? kasi, ang mga fans minsan ng mga group, may pagka-possessive. Oo. May pagkaganyan, na parang ayaw nila na nalilig sa ganito, or Gusto nila malalaman nila na yes. may karelasyon. Siguro na nawawala yung mystery o yung illusion. So, paano Parang nag-warning si legal counsel? Nag-warning siya, Tigil na, nag-issue sila ng libel, statement na kapag hindi pa rin tumigil yung mga nanlalait siguro o gumagawa ng mga iba-ibang kwento, ganun kasi usually may ibang gumagawa ng kwento na wala namang katotohanan. So, kakasuhan nila. Kasi syempre dahil doon Ano pwedeng yung- pagsimula ano ng yung- issue. Tsaka kasi di ba alam niyo naman yung isang issue, nanganganak kasi Yeah. iba, Oo. alam niyo naman, bashing na yung sumunod, kaya siguro nabahala na yung kanilang legal Totoo. counsel. Kaya Pero nagsalita Pero na. alam nyo, hindi ko lang sure sa Pilipinas ako nagwo-work ba talaga tong ganito. Kasi sa Korea, kapag nag-warning talaga yung legal counsel, Ginagawa nila. Talaga. Oo, at saka talagang nagpa-prosper yung case niyan. Correct. Talagang merong mga napaparusahan. Okay, kailangan Dito, sampulan. hindi ko alam kung may naparusahan na ba sa mga ganyan. Ako, wala akong nababalitaan. Diba? Lalo na sa online na sobrang mga makapanlait, sobrang gumawa ng kwento. May mga ano rin, ongoing. Meron din. Wala pa siguro nung lumalabas na. Kasi hindi lang naman sa showbiz yan, pati sa politics. Correct. May mga label-label na lumalabas. Lalo yung nauso pa yung AI. Oo, AI na yan. Ngayon, kalat na Diba? kalat, di ba? Ito na, bago tayo na. ABS at All TV Partnership, pirmado na.
Ayan na. So, Last Tuesday. Actually, bago mangyari yan, nabalitan na natin na... Oo naman, kasi nagsimula na yung pagpapalabas ng TV Patrol eh. So, pero ang kasama pala ay Jeepney TV shows. Yung mga shows na papalabas doon. May posibilidad na may mga bagong shows? I mean, bagong show. Hindi natin alam, di ba? Maliban dun sa TV Patrol na kasi yun yung bago eh. I mean, hindi siya Jeepney TV na mga old na shows. mga old shows sa pinapakita. Meron naman possibility. Pero ang inano ko dyan sa signing up na yan, yung pag naging official yung pagpipirmahan, yung mga very loyal na mga supporters ng ABS-CBN na medyo nadismaya. Kasi, di ba, parang sinasabi nila, ito, politikahan lang ba to? Kayo namang ABS, puro negosyo na lang ba kayo? Kasi, remember, ang mga may-ari ang mga may-ari, hindi diretso nila, ang mga may-ari ng AMBS or All TV, alam nyo namang, isa sa mga pumerma yan, na pumerma ng mawalan kayo ng parangkisa, etc. May mga ganong issue, yung mga supporters po ito, sinasound, ano ko lang sa inyo, ha? So, parang nawala sila ng gana daw, pareho nilang tinutulig sa yung ABS ba, puro negosyo na lang alam ninyo, bla 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 bla. Well, pero may mga ganong komento. Pero syempre, may mga ibang nag-comment naman na naiintindihan nila kasi kailangan mag-survive nitong si ABS-CBN dahil wala silang prangkisa at kailangan nilang makapag-provide din ng trabaho dun sa mga naiwan. Correct. Kasi alam naman natin, ang daming nawala ng trabaho. So, wala silang pang pwede nilang gawin para mapanatili nila yung mga trabaho. So, kanya-kanyang opinion, pero dahil nga sa nalalapit na naman kasi yung panahon ng politika, by next year, ganyan. So may mga umiikot, di mo maaalis, lalo pat naging very political yung ganong senaryo some 4 years ago sa ABS-CBN. Alam natin yan. Alam mo, tingin ko, pag business talaga, yung line of work, talaga maialis ang politika. Totoo. Although, sana talaga hiwalay or pero hindi nga. Pero alam ko isa sa anak niyan tatakbo rin. Si Camille Villar. Senator. Kaya ako nasasabi, nakikita ko na, like sa Bataan, ang dami ko na nakikitang mga tarpaulin niya. Or kahit dito Muna nila yung mga rich boat areas eh. Pero alam mo, ako gusto ko yan si Camille Villar na walang halong kasi nakausap ko na yan before. Napaka-nice naman niya. Sorry, siya yung naging co-host ni Willie, di ba? Oo. Yes. Tama. Diba? Yeah. Correct. You're correct ka. Okay. Di ba? Ano na? Mga Marites, ang ating sa linggong chika mula sa Marites University! Ang kaabang-abang dadaho! Susunod na!